Marami-rami ang mga balitang ating ibabalita ngayon. Hindi mainit na mainit eh. Mainit na mainit si Sir Jack. Oo, mainit na mainit si Sir Jack. Gawa ng meron siyang isang malupit na post at sumabog na naman. No? Siyempre, alam niyo naman pag Banateros. Pagka ang Banateros nagsalita talaga, marami talagang nasasaktan. O kaya nga ayaw ng ating mga subscribers na tayo nagpapahinga. Kaya, mag-follow kayo ha sa lahat ng mga Banateros brothers ha. Si Sir Jack, si Boss Dada, si Banat Bay, si Coach Oli, si Jay Guevara, si Master Judea, tsaka si Paring RJ. Subscribe kayo sa mga channels nila sa Facebook and sa YouTube ha. At meron din tayong Facebook. At syempre, follow kayo dyan sa isa pang YouTube channel natin ng Boss Dada 2.0. Dahil nag-upload po tayo ng mga videos dyan. And pagka nagka-problema itong ating channel, dahil talagang tinitrace nila lahat ng mga vloggers. Talagang iniisa-isa nila pagka natanggal ito, meron tayong takbuhan. Kaya yung mga nakasubscribe dito sa channel na ito, dapat mag-subscribe din kayo dyan sa Boss Dada 2.0. Dahil kayo rin, wala na kayong mapapanood na kupal. Wala na kayong fake news na mapapanood kapag hindi kayo nanood. Hindi kayo nag-subscribe dyan sa channel na yan. Okay? So, ayun na nga, mainit na mainit mga bossing itong si Jack Argota. Gawa ng meron siyang post na sinabi niya. Yung mga BS, sabi niya, BS something sa UP. Tapos, ang OJT sa bundok. Sabi niya, ano yan? BSNPA yarn. Oo. At nag-react. Ang dami nag-react. Yung mga tali-talinuhan, yung mga laos na mga artista, ng mga wala namang mga karir. Dapat nga na bundok na lang kayo. Baka mas sumikat pa kayo ron kaysa dyan sa pag-artista. Ang papangit nyo. Hindi naman kailangan UP graduate pa. So nasaktan sila. Hindi ang scholar ng bayan. Hindi mga NPA ang scholar ng bayan. Gago. Hindi NPA lahat. Pero maraming mga scholar ng bayan. Utang ina nyo, ginagamit nyo pa yung scholar ng bayan na na salita. Ang kakapal nga ng mga mukha nyo. Mantakin nyo, paaral kayo ng taong bayan. Pinapaaral kayo ng mga taxpayers ng mga Pilipino. Tapos putang ina nila labanan ninyong ang gobyerno. Okay man lang yung maging aktivista. Okay yan. Kasi yung pagpapahayag, bagamat napakasakit ng mga sinasabi niyo, puro kapikian, okay yan. Pero yung nare-recruit nyo para maging mga aktivista, para makapagpahayag, yung i-brainwash ninyo na tumalikod sa kanilang mga pamilya at sumama sa kilusan. Kasi hindi naman lahat ng aktivista, mga NPA yan. Kasi ang mga aktivista, halimbawa ikaw membro ka ng isang halimbawa yung Kabataan Party List, ganyan. Diyan ka lang magsisimula. Ngayon, gagalitin ka nila ng gagalitin. Tapos meron silang parang AFP. Yung NPA, New People's Army, meron silang militar. Ang tawag nila doon, New People's Army. Yung CPP, NPA, NDF, yan yung nila. Yan yung samahan nila. Samahan ng mga ogag, ng mga baliw, ng mga abnoy. Tapos pupunta ka roon sa bundok, magti-training ka na doon, puta nakabota ka. Minsan nakayapak ka o kaya tsinelas, tapos nagmamarcha-marcha ka. Tapos sasabihin nila, mas advance pa daw sila kaysa sa militar ng gobyerno. Mga gago So ngayon, yan na. Yung from aktivista, dahil wala naman nangyayari talaga sa sigaw-sigaw nila. Tagal na nila sumisigaw, wala naman nangyayari. Ayan na, uutusan na nila yung pumunta sa bundok para mag-armas, ganyan. Pag nag-armas na yan, ayan na, suturuan na nila yan, magnakaw ng pera sa mga negosyante dyan sa mga probinsya. Ayan na, doon na nanggagaling yung pondo nila. Tapos yung pondo na yan, ang nagpapaikot niyan, yung mga nasa baba, ayan na. Ayan na yung mga bossing nila, mga congressman, mga senador, mga party list representative, ayan na. Ganun ang nangyayari ngayon. Nagiging na silang parang terorista. Kaya ayan ang nangyayari ngayon sa mga estudyante natin. Nag-aaral, tapos pupunta sa bundok. Kawawa naman yung mga magulang. Lalong-lalo na, yung mga bata na yan, maliliit pa, inalagaan na maigi ng mga magulang yan Lahat ng mga pwedeng gawin para ma-prepare sila sa kolehiyo, ginagawa. Yung iba nagkukumon, yung iba nagchututor. Kasi sa totoo lang, kung halimbawa ako magulang, nakikita ko yung future, nakikita ko yung kinabukasan, at nakikita ko halimbawa yung anak ko magiging komunista. Putangin na. Hindi ko na bubuhayin yan. Ay lulumpuhin ko na yan. O kaya itatali ko na yan. Hindi ko na palalabasin ng bahay yan. Hindi ko na rin pag-aaralin yan. Masasayang pa yung pagod ko. Di ba maganda ko ba ka magpapaaral? Yung iba nga nag-iisa lang yung anak
Oo, nag-iisang anak lang tapos ninakaw pa nito mga putang inang mga party list na ito. O, tingnan nyo, tarantado yan si Claire Castro. Di ba? O, sabi nila, yung mga bata daw, ginaguide lang nila sa dilim. Gago. Ninakaw nyo yung mga bata sa mga magulang nila. Ang liliit pa ng mga bata, mga minor de edad, pinagkukukuhaan nyo na. Yan ang masama dyan sa bundok. Kaya nga ayaw nila na umunlad ang mga probinsya. Ayaw nila magkaroon ng mga kalsada para hindi maabot ng edukasyon, hindi maabot ng pamahalaan yung mga liblib na lugar. Doon sila nagpupunta, kaya nga target nila lumad eh. Kasi yung mga lumad na yan, for the lack of better term, mga ignorante yan. O kung anong ipasok mo sa isip nila, yun na yung paniniwalaan nila, putang ina. Puros mga demonyo pa naman yung mga komunista na yan. O wala na. Kaya hindi na tapos-tapos. Tapos, paano matatapos? Noong panahon ni Pangulong Duterte, kasama, katulong si Pastor Apollo Kibuloy, inubos nila ang insurhensya. Napakarami nilang mga programa para hindi ma-recruit yung mga kabataan. Oo, tapos napakaraming mga proyekto under Build program para maabot yung mga liblib na lugar, yung mga farm to market road na tinatawag. Pero inaano nila yan, ayaw nila niya, sinusunog nila yung mga backhoe, yung mga heavy equipment na naglalagay ng kalsada sa mga liblib na lugar na yan, sinusunog nila. Hindi naman pwedeng bantayan ng militar yan. Araw-araw, syempre, di wala na. Kaya yan, malaki ang ginawa ni Pangulong Duterte. Ngayon, hindi, iba na eh. Bukod sa bumalik na yung corruption, bumalik yung mga adik, putang ina, bumalik, lumakas ulit yung mga komunista. Hindi ba? Tingnan ninyo, ngayong panahon ni Bongbong Marcos, gaano karami yung napasuko nila na mga terorista at komunistang mga NPA? Gaano karami? Wala nga. Baka mangilan-ngilan, 3, 5. Yung panahon ni Pangulong Duterte, daan-daan, libo-libo. Mauubos na nga, sabi ko nga sa inyo eh. Mauubos na nga, di ba? Merong isang beses na si Senator Bongo. Nakita siya na nandoon sa bundok, namimigay ng mga sapatos sa mga lumad at saka sa mga kuta ng NPA. Kaya sinasabi nga nila noong tumatakbo si Senator Bongo na ano ba yung tinatakbo ni Senator Bongo, senador? Sabi nila, yung mga nakausap ko, Senator Bongo daw may propaganda noon na supporter ng mga NPA. Ayan namimigay siya ng mga sapatos sa mga kuta ng NPA. Mga bobo, ang ginagawa ni Senator Bongo noon, pumupunta siya doon, tapos inaabot niya yung mga komunidad na yun. Tapos siya ang representative ng gobyerno, ipinararamdam niya sa mga komunidad na yon na may gobyerno na eto sapatos, eto pagkain, eto ang ayusin natin dito, mangangako ako ano kailangan nyo rito. So ginagawa nilang masama yun, yung campaign ng komunista. So, ginagawa nilang masama yung pinapalabas nila na parang tumutulong si Senator Bongo sa mga komunista. Tanga talaga eh. So napakaraming effort ng gobyerno noon para ubusin yung mga komunista na yan. Pero ngayon, ang lakas na naman nila. Bakit? Ginamit sila ng gobyerno na ito eh. Kasi yung mga dilawan talaga na yan, salot yan. Dilawan, NPA, magkakasapakat yan. Yung pinklawan, malambot na dilawan lang yan. Pero isa lang lahing yan. Lahing Abnoy yan. Galing yan sa tadyang ni Coring Satanas at saka ni Pinoy na si Raulo. Yung dilawan at saka pinklawan na yan. Kaya nga, sobrang pangit ng reputasyon yan. Si Bam Aquino hindi na tumakbo under dyan, pero dilawan pa rin. Ngayon, balik tayo kay Sir Jack. Totoo naman yung sinasabi ni Sir Jack, di ba? Nire-recruit yung mga bata, namamatay yung mga bata. Nakakatawa nito, iniiwan pa. Utangin naman tayo nire-recruit ng mga kabataan party list halimbawa. I-recruit ng Gabriel at kung sino-sino pa. Tapos, makukumbinsi nila, tatakbo sa mga magulang dahil mga nasa tamang edad na. Hindi na mapipigilan ng magulang kasi ang sasabihin ng mga komunista, hindi nila pag-aari buhay mo. Sarili mo ang ikaw ang may-ari ng buhay mo, hindi ka dapat nagpapadikta sa mga magulang mo. Tuturuan nila yung mga kabataan na mawalan ng respeto at utang na loob sa mga magulang. Kukunin nila yung dadali sa bundok. Tapos syempre wala namang training yan eh. Napakahirap ng training ng militar. Pagdating doon, gutom. Pagdating doon, gagahasain pa yan yung mga babae. Gagahasain pa yan ng kanilang mga leader. Ang daming mga nabuntis na mga kadre. Mga babaeng NPA na pucha yan. Ginagahasa sila ng mga leader nila doon dahil siguro mga mga alagad sila ni Father Flavi at saka ni Jim Paredes. Kaya ganyan siguro, puta sobrang manyakis. Pagdating doon, meron pang isang beses I think nung nakaraang administrasyon, kinubkub nila yung isang malaking kampo ng mga NPA. Tapos alam nyo kung anong mga nakita nila doon? Napakaraming used condoms at saka birth pills. Yung birth control pills, putangin na. Ganyan, katarantado yung mga yan. Yung mga leader nila, putsang ina, yung mga na-re-recruit na mga bata sa UP, na mga lalim-laliman, galing-galingan, tali-talinuhan, ginagawa nilang parausan. Kadiri.
Kaya alagaan ninyo yung inyong mga anak. This should serve as an yung patunay at sana alagaan ninyo yung mga anak ninyo. Itong mga statement namin, mga posts namin against dito sa insurhensya, sana manatiling paalala sa inyo na alagaan ninyo ang inyong mga anak. Lalong-lalo na yung mga mahihina, yung mga bata na hindi sociable, yung mga bata na reserved, yung mga bata na tahimik, yung mga bata na walang masyadong kaibigan. Naku, alagaan yan dahil pag napunta yan sa college o sa freshman, yan ang unang gagawin nila. Papasukin nila yung kakaibigan nila. Hi, ako nga pala si ganito. Taga saan ka? Ganun. Wala kang freshman ka, wala ka pang kaibigan. Pwedeng maging kaibigan tayo. Tapos syempre, close nila. Biglang, tara, punta tayo doon sa ganito, nood tayo ganyan. Tara, punta tayo sa ganito, manood tayo ng ganyan. Yun na, sa eskwelahan, yun yung mga pinapanood nila, yan na. Dinodoktrinahan na sila. Hanggang sa magugulat ka na lang. Dati naman yung anak mo, obedient, pag sinabi mo maghugas ng pinggan, biglang tumitigas na ulo. Bakit ako maghuhugas ng pinggan? Hindi naman ako kumain. Yung biglang gumaganon na, aba, utangin na yan. Yan na, simula na yan. Nagiging ng rebelde. Pagka ganon, kalbuhin mo na. Kalbuhin mo na para hindi na lumabas ng bahay. Yung mga bata na hatid sundo mula elementary hanggang high school, pagdating ng kolehiyo niyan, syempre tuwan-tuwa ka, yes. Pumasa sa State University. Diyan kasi sa mga state colleges, mga yan. Tsaka sa mga malalaking universities na mga mamahalin. Nandiyan yung mga recruiter nila. Dati, nababantayan, ngayon hindi na. Pumapayag mismo ang eskwelahan na gawin niya. Nagdi-deny pa ang UP. Nagdi-deny pa kayo mga taga-UP kayo, mga hudas kayo. Samantalang kitang-kita naman natin na yung mga bandila ng NDF, ginaganong-ganon dyan sa eskwelahan nyo, putang ina nyo. Totoo naman hindi naman sinasabi na lahat. Katulad ako, meron akong pamangkin. Hindi, pinsan taga-UP, nag-iisang anak. Ganun yun. Mula bata hanggang high school. Accelerated pa ngayon, sobrang talino So pumasa sa UP. Nung sinasabi nung tiyahin ko, nung tinatanong ko, nasa na yung anak mo na matalino? Ayun, nandoon sa nag-camping daw sila. May humingi nga sa akin ng pambili ng 5 kilong bigas dahil magbibigay daw sila ng bigas doon sa mag-outreach. Ay, putang ina, sabi ko. Anong outreach? Pukin ng ina, nagiging komunista na yan. Kasi nakikita ko yung post ng pinsan ko na yun sa social media, puta kaliwa Sabi ko, putang ina, kalbuhin mo yan, bugbugin mo. Tawag kang papayag, nag-iisang anak mo, makukuha nila yan. True enough. Nagpupunta na sila sa mga bundok-bundok, dinodoktrinahan na sila. Tapos may mga dala-dala silang bigas. Yung mga bigas na yun, kakainin nila, hindi nila ipinamimigay. Tumitira na sila sa mga komunidad na mga liblib. Tapos doon na nakikinig na sila sa mga salita, mga tula na mapanlinlang. Talagang yung pinsan ko na yun, pinilit ko, kinausap ko talaga, hoy, putangin na ka, anong ginagawa mo? Hindi kayo mayaman. Nag-iisa kang anak, mahirap ang nanay mo, nakatira kayo sa barong-barong, ikaw lang inaasahan, ganyan pang gagawin mo. Tarantado ka. Bubugbugin ko talaga buti na lang yung pinsan ko ngayon, malapit na maging abogado. Huminto na, buti na lang, huminto na, naisip din niya, nga naman, putang ina, gusto kong tulungan ng bayan, di ko nga matulungan yung pamilya ko. So gano'n na kawawa talaga yung mga magulang. Imaginein mo, ilang mga kabataan yung ganyan, napakarami. Kaya alagaan ninyong maigi, tutukan ninyo, hindi porket nasa edad na yan, pinababayaan ninyo. Kasi kayo rin, mawawalan kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at